pumunta sa aming bahay. At ako'y nasa kwarto, pero sa di maipaliwanag na dahilan ako ay nakuha niya ang atensyon ko. At ako ay lumabas ng kwarto, pumunta sa sala, at tumabi ako sa kanya, malapit sa kanya. No? At nung ako ay nakatabi na sa kanya, hindi ako yung sadya niya, yung kapatid ko. No? At nung ako po ay nandun na sa kanyang tabi, ako ay kanyang biglang tinanong, na napakadaling tanong, na napakadaling sagutin. No? Tinanong niya ako, ang tanong niya sa akin ay, kilala mo ba si Jesus? Kung kayo yung tanungin ng ganon, ano ang isasagot nyo? Siyempre, no? Lumaki tayo sa Kristiyanong bansa. Nung sasagutin ko na siya ng oo, may biglang question. I don't think na it's a question. I think it's a voice of God, no? Na biglang lumabas dyan. Bigla ko narinig. At ang sabi niya sa akin, nung sasabihin ko pa lang na, yes, syempre naman. Biglang nag-pop up, no? Yung question, narinig ko yung boses. Ang sabi niya, gaano mo ako kakilala? At dahil doon sa tanong na nangusap sa akin, hindi ko siya nasagot. Hindi ko nasagot yung tao na kausap ko doon sa bahay na nagtanong sa akin kung kakilala ko ba si Jesus. Bakit hindi ko natanong? Kasi kilala ko lang siya na siya si Jesus na matay sa krus, pinako para sa akin at sa aking kasalanan at sa kasalanan nating lahat. More than that, hindi ko na alam. Kung may magtatanong sa iyo ngayon, at sasabihin niya sa iyo, gaano mo kakilala si Jesus? Ano ang iyong isasagot? Baka magaya ka sa akin, nga. No, nga. Hindi alam kung saan hahagilapin yung sagot for that question. So why do some people seem to be close to God while others are not? Bakit kaya yung iba ay parang napakalapit kay Jesus o sa Diyos, subalit ang iba ay hindi? There is a reason. Everything has a reason. Mayroon pong dahilan. It is the principle of cause and effect. Whatever effects we have in our life are because of something done or not done, either by us or those in authority over us. Sabi po ni David sa Psalm 119, hindi ko nababasahin, baka abutin tayo ng susunod na service. Sabi ni David said we would find God when we sought Him. Matatagpuan natin si Jesus pag siya ay ating hinanap ng buong puso. He said we should seek God, we should seek Him, inquire Him with our whole heart, ng ating buong puso. Yun ang sabi ni David. Tayo po'y manalangin, Panginoon, maraming salamat sa iyong salita ngayong hapong ito. Lord, buksan mo ang aming mga puso, buksan mo ang aming mga isip. Lord, cause us to see
how close we are to you, God. How closer, or kung gaano kami kalayo o kalapit sa iyo. Lord, cause us to see that. And give us, O God, a passion, a heart to be closer to you. To have an intimate and deeper relationship with you. Cause us, O God, not to be content where we are. We pray for a holy hunger, for an intimate relationship with you, God. In Jesus' name. In Jesus' name. So yun po yung sabi ni Haring David. We have to seek God, to inquire Him ng buong puso. Kapag ka ikaw ay nagkikrave sa isang bagay or into something, ano kaya yung nagiging attitude o behavior ng isang tao? When you are craving for something, how do you behave? No? Halimbawa, ang isang bata, pumunta siya sa mall kasama si mommy. Anong weakness ng bata? Anong kine-crave ng bata? Toys. No? Minsan mas gusto nila yung toys kaysa sa pagkain. Pag merong nakitang laruan na gustong-gusto nila, magwawala yan. Maglulupasay yan. Mag-iiyak yan ng malakas na malakas. Para lamang maibigay yung kanyang gusto. And another example, ang babaeng naglilihi, a pregnant woman. No? Kahit gabing-gabi na, sarado ng tindahan, gigisingin pa si mister, ibili mo ako ng ganito. I remember yung si Sister Che, siguro kilala siya ng karamihan sa inyo, nung siya ay naglilihi kay HM, andito siya noon sa Fairview at si Brother Frank ay nasa Kabanatuan. Ngayon, gusto niya yung pakwan ng Kabanatuan. So, dahil ang layo ng Kabanatuan, bibit-bitin pa ni Brother Frank papunta dito, ginagawa ni Frank, ginagawa niya ng teknik. Bibili na lang siya dito at iuwi niya. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, wow, lalim, no? Pag nakita at nahawakan na ni Sister Che, yung pakwan, sasabihin niya, hindi ito galing ng Kabanatuan. Ayoko. And then sasabihin ni Brother, ano bang pagkakaiba nung pareho lang naman pakwan yan? No? So hindi yun kakainin ni Sister Che. Kaya ang ginagawa na ni Brother Frank, pag nag-request ng pakwan ng Kabanatuan, yun talagang pakwan ng Kabanatuan ang kanyang dinadala. Sounds ridiculous. Di po ba? Sounds ridiculous and unbelievable. How about you? Ask yourself how ridiculous you are when you are craving for something. Ask yourself how ridiculous you are when you are craving for something. Nakikita mo na ba ang iyong sarili? For us to have an intimate and deeper relationship with God, we have to crave for God. We have to crave for God. Kagaya ng bata at ng babaeng naglilihi. Ano man ang mangyari, kailangan yun. Yun ang gusto ko. Ikaw ang gusto ko, Jesus. At walang makakapigil. Sabi sa Psalm 107 verse 9, for He has satisfied the thirsty soul and the hungry soul. He has filled with what is good. And then sabi sa John 7:37, now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Sino dito ang nagkikrave sa Lord? May I see your hand? Salamat po.
ikaw ay nagkikrave sa Lord, ikaw ay gutom sa Kanya, uhaw sa Kanyang presensya, kakatagpuin ka ng Panginoon. Kakatagpuin ka niya. Sa anumang paraan na ikaw ay lumalapit sa Lord, hindi ka niya itataboy. If we would crave for God and go after Him like we do other things, sinisigurado ko po sa inyo, magkakaroon ka ng tunay na malapit na relasyon sa Panginoon. Kung nandun yung tunay na craving mo sa Lord, at hindi sa ibang bagay mo itinutuon o ibinibigay yung craving mo na yan, magkakaroon ka ng malapit na relasyon sa Panginoon. Makikilala mo siyang mabuti. God wants to be wanted. Diba gusto din natin yun? We want to be wanted, and God wants to be wanted too. And as we come to Him, hindi po niya tayo itataboy. Dahil gusto niya, every time na lumalapit tayo sa Kanya, gustong-gusto niya yon. Pastora, nung unang panahon po, nandun yung craving ko Nandun yung passion ko sa presence ng Lord na gusto kong maranasan, pero parang nawala. Parang nawala. Ask God to fill you with passion. Ask God to fill you with desire. Kung hindi mo pa yun nasabi na, Lord, bigyan mo ako ng passion sa presence mo. Lord, bigyan mo ako ng kauhawan. Parang hindi na ako nananabik, Lord, sa presence mo. Lord, bigyan mo ako ng kauhawan, ng kagutuman. Dahil ayoko to. And as we pray that, God will answer you and give you that heart and passion and love for Him. Kung hindi ka ganun ka-willing, ask God to make you willing to be willing. Kung hindi ka ganun ka-willing, ask God to make you willing. Pangalawa, we have to be intentional. Intentional. Intentional means done in a way that is planned or intended. Yun ang sabi ni Miss Merriam-Webster. Ang sabi naman ni Mr. Google, done on purpose. Intentional. Ibig sabihin, sinasadya mo talaga, ginagawa mo talaga, may plano, may layunin. Kung bakit mo yon ginagawa. So, meron akong tanong sa inyo ngayon. Paano ka naging close sa iyong best friend? Paano ka naging close o paano mo na-win si Mrs.? No? Paano mo na-win yung girlfriend mo ngayon o boyfriend mo ngayon? Paano mo na-win? Paano mo siya napa-oo? Yung best friend mo, ba't kayo naging mag-best friend? Bakit kaya? Magtatanong ako. Sister Heidi, ikaw yung malapit Paano, sinong best friend mo doon? Sinong best friend mo doon? Kahit saan. Sinong best friend mo? Aside kay Jesus Si Joy. So, bakit kayo naging mag-best friend ni Joy? Consistent communication.
consistent communication. Gusto ko may asawa naman. Kuya Allen, nakayuko ka kasi. Dali po. Paano mo napa-oo si Ate Rose? Sinuyo ko po. Paano? Sinuyo mo dahil pag suyo, di ba, pumupunta ka sa bahay. O nagbibigay ka ng time sa kanya. Di ba? Okay, salamat po. Yan, tinulungan ko na siya. So, sa ating best friend o dun sa ating asawa, even sa ating anak na mga close tayo, sa ating kamag-anak na tayo'y malapit, kaya tayo naging malapit sa kanila dahil isang dahilan is nagbibigay tayo ng time. Sabi nga ni Sister Heidi kanina, constant, patuloy, na communication. So, time. Ang tanong ko po, how much time are you willing to put into getting to know Christ? How much time are you willing to give to know Him? To have an intimate relationship with Christ? How much time are you willing to give? Sabi po ni Apostol Pablo, Philippians 3:10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being conformed to His death. That I may know Him. Na makilala ko siya hanggang sa kanyang muling pagkabuhay at hanggang sa kanyang paghihirap, maging sa kanyang kamatayan, sabi ni Pablo. Nais ni Pablo na makilala si Jesus at maging malapit kay Jesus, and because of that, Pablo is very much willing and already decided na anuman, gaano man kahirap ang kanyang harapin, haharapin niya yon at pagtatagumpayan niya dahil nais niya na makilala si Jesus. Nais niya na makilala at hindi lamang basta makilala, kundi magkaroon ng malapit na relasyon sa Panginoon. Psalm 25:14, the secret of the Lord is for those who fear Him, and He will make them know His covenant. The secret of the Lord is for those who fear Him, and He will make them know His covenant. Sa time, ang nakapaloob po sa time na yan, sa time ng constant communication, at sa time na nanunuyo ka o gusto mong mapalapit doon sa tao, ang nakapaloob sa time na yan ay pakikipag-usap. Kung magbigay ka man ng time sa isang tao at ang gagawin nyo lang maghapon, may mangyayari ba? Makikilala mo ba siya? Nakangiti ka lang, kikindat-kindat. Makikilala mo ba siya? Hindi. Kailangan mong magsalita. Di po ba? Sabi nga ni Sister Heidi kanina, constant communication. To know more of Him and to have an intimate relationship with God, prayer is our way of communication with God. Prayer. Panalangin. And through prayer, sabi dito, the secret of the Lord is for those who fear Him.
sa mga mag-asawa at even sa mga magkaibigan, yung time na kayo lang dalawa na nag-uusap, doon yung nasasabi, yung mga natatago o laman ng puso nyo na hindi nyo nasasabi sa karamihan. Tama po ba ako? Are you with me? Yes. Yan. So, doon mo nasasabi pag kayo lang dalawa. Pag nasa crowd, hindi mo yun masabi. Minsan sasabihin mo, pahali ka doon tayo sa isang sulok. May sasabihin ako sa'yo. Malupit to, sikreto. No? And alam niyo po ba, as we spend time with God, pinapakita ng Lord yung laman ng puso niya. Pinapakita niya sa'yo yung laman ng puso niya. Pinapakita ng Lord yung mga plano niya sa'yo, yung pangarap niya sa'yo, yung promises niya sa'yo. Yung buhay na gustong ibigay sa'yo ng Lord. Pinapakita niya yan. At hindi lang yun, pinapakita ng Lord yung mga bagay na nalulungkot siya, na nasasaktan siya. At through dun sa inyong time with God, pakikipag-usap sa Lord, dun din yung time na tinuturuan ka ng Lord. I believe as you spend time with God, it will make you more wiser. Kasi ang daming ituturo sa iyo ng Lord eh. Tuturuan ka niya kung paano humarap sa problema, kung paano sumagot sa problema, at kung paano yung magiging attitude mo sa mga nangyayari ngayon. So it will make you more wiser. And I believe, through prayer, even si Jesus, nung nandito siya sa lupa, talagang nagbibigay siya ng time para makipag-usap sa God the Father. Kasama niya yung mga disipulo at hahanapin na lamang siya ng mga disipulo, nasaan si Jesus? Nung pala, nandun siya sa burol. So, pakita ko po sa inyo, magbigay ako ng 2 verse. Matthew 14:23, after he had sent the crowd away, he went up on the mountain by himself to pray, and when it was evening, he was there alone. Mark 1:35-37, in the early morning while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went away to a secluded place, and was praying there. Simon and his companions searched for him. They found him and said to him, everyone is looking for you. So, 2 lang po yung kinuha ko, pero marami pa yan. So, maging si Jesus ay nagbibigay ng time, nakikipag-usap sa Diyos Ama to maintain the intimate relationship with the Father. To continually know what's in the heart of the Father. Nais niyo bang malaman kung anong nasa puso ng Diyos? Pray. Pray. Jeremiah 29:12, then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. Psalms 145:18, the Lord is near to all who call upon Him, to all who call upon Him in truth. Ang Diyos ay malapit sa mga tumatawag sa Kanya. Sa tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Bakit kaya sinabi rin nyo, no? To all who call Him in truth. Kasi meron pong pagtawag na paimbabaw. Kunyari lang, ay, kailangan kong mag-pray kasi kailangan makita ng aking cell group leader na nagpe-pray ako. Pipikit ako. Yan. No? Or kailangan
Mag-volunteer ako mag-pray. Pero hindi naman po gano'n na. So, alam ng Lord kung ito ay totoo. At ang tinatanggap po niya ay ang totoo at tunay. Ayaw ng Lord ng half-hearted. Ayaw ng Lord ng kunyari lang. Ang pakikipagrelasyon ng Diyos sa atin ay totoo. Hindi ito kunyari. Kaya nga niya ibinigay ang kanyang buhay para ipakita na totoo at wagas ang kanyang pag-ibig. Kaya kung gano'ng katotoo ang pag-ibig niya sa atin, ganun din yung nais niya sa atin. Tunay. At through prayer, kung paanong ipinakikita ng Lord yung kanyang puso, naniniwala ako na through prayer, doon din natin pinapakita yung tunay na laman ng ating puso. Naniniwala ako dyan. Dahil, based on my own experience, mga time na okay ako sa lahat, sa harap, okay. At pakiramdam ko, okay ako talaga. Pero pag nandyan na ako sa presence ng Lord, at sinasabi ko na yung nangyayari, nagugulat na lang ako, umiiyak ako. And then sabi ko, Lord, ano nangyayari? Ba't ako umiiyak? Akala ko okay ako. Lord, anong problema? Show me. Show me, Lord. And then makikita ko na ang totoo pala ako ay sugatan. Na ang totoo pala ay hindi pa ako nakakapagpatawad. So being in communing with God, nandoon na nakikipag-usap ka sa Lord, ibinubuhos mo rin yung puso mo. It's a two-way. It's a two-way. Naintindihan po? Parang napakatahimik nyo? Are you still here? Amen. Meron po bang nakukuha? Okay. And isa pa po kasama sa time ay ang reading and meditating God's Word. Reading and meditating. Meditate, ibig sabihin, binasa mo and then paulit-ulit nilay mo, binabalik-balikan mo. Anong sinasabi? Ano yung sinabi doon? Okay, ganito nangyari. Anong ibig sabihin na to sa akin? Ang Bible po ay love letter ng Lord sa atin. Yan ay love letter niya sa atin. Kung paano ang isang binata ay nanliligaw sa dalaga na doon niya ipinahahayag ang kanyang pag-ibig at ang kanyang layunin, ganun din po ang Bible. Ganun niya ipinakikita yung layunin at ang pag-ibig ng Lord sa atin. Kaya kung hindi mo babasahin ang salita ng Lord, ang Bible, hindi mo malalaman kung gaano ka kamahal ng Lord at kung ano ang layunin niya sa iyo. Meron akong hinawakan, hindi po dito. Since 12 years old daw siya, ay Christian na siya. Christian na siya at matanda siya sa akin. No? Hindi ko na sabihin kung ilang taon na siya kasi malaman niyo edad ko. Yan. So, siya ay matanda sa akin at lagi kong chine-check, lagi kong kinukumusta yung kanyang devotion. So, kasama sa devotion ay ang Bible reading. No? Reading and meditating the Word of God. Prayer, sabi niya, Pastor, nagpe-pray ako lagi. And how's your devotion, your Bible reading? No, yung pagbabasa mo ng Bible. Yun po talaga yung hindi ko magawa. Siguro po sa isang linggo, isang beses. So, wala po akong tinutukoy dito at
wala akong ibang ibig sabihin dito. Gusto ko lang makita natin kung gaano kahalaga ang pagbabasa at pagninilay ng Word of God. Since 12 years old, Christian na siya. At matanda pa siya sa akin at ganun po yung kanyang sitwasyon no, sa pagbabasa ng Bible. At ang mga cell group leader talagang, dahil sa pagmamahal sa kanilang mga care group, ay talagang sobrang nagke-care. Ano? Kumusta ang pagbabasa mo ng Bible? At saka talagang tinatanong yan ng lahat ng care group leader. At siguro nakulitan siya sa akin, nagalit siya. Nagalit siya sa akin and hindi ko alam bakit parang bigla siyang umiiwas whatsoever. Hanggang dumating yung time na, ayun nga, sinabi niya, ang kulit-kulit ko, ganyan-ganyan. Personal daw nila yun ng Lord, wala akong pakialam, ganyan. So, sabi ko, okay. Sabi ko ganun, wala naman talaga. Ang gusto ko, hindi ko naman kailangang malaman ng detalye. Ganyan. So, anyway, at since 12 years old siya, at ngayon na edad niya, makikita ko na ang kanyang paglago ay hindi talaga lumago. Dahil ang kanyang espiritu ay hindi kumakain ng tama. Ano ang pagkain ng ating espiritu? Ano po? Word of God. Word of God. Siya ay malaking babae. Hindi ganong malaki ha. Malaking babae. Pero ang kanyang espiritu ay maliit, malnourished. And later, nakipag-usap siya sa akin, sabi niya, Pastora, I'm so sorry. Sorry for what? And meron siya mga sinabi, marami kasi eh. Yun. And isa sa sinabi niyang hiningi ng sorry ay yung nagalit siya na chine-check ko yung kanyang devotion but now, naintindihan daw niya. Pero ngayon po, naintindihan ko na. So, mga care group members, pag kayo ay hindi tinatanong ng inyong cell group leader kung kumusta na ang inyong personal devotion, tanungin mo siya. Bakit di mo ako tinatanong? Dapat tanungin mo ako. So pag tayo ay tinatanong, kahit lagi yan, huwag kang mag-alala. Ibig sabihin, mahal ka niya. Mahalaga ka. Okay? Romans 12:2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove that what the will of God is, that is good and acceptable and perfect. Habang tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nababago rin yung ating isipan. Tinatransform ng Lord yung way of thinking natin. At dahil tayo ay nagbabasa at nagbe-meditate ng Word of God, alam na natin ngayon kung ano yung gusto at kalooban ng Lord at we know na kung ano yung tamang panalangin na gagawin natin. Lord, sabi mo, itong sabi mo sa salita mo, ang Lord, hindi niya kukontrahin yung kanyang salita eh. Kaya pag sinabi mo na, Lord, ito yung sabi ng salita mo, sasabihin sa'yo ng Lord, yes. Yes, sinabi ko yan, gagawin ko yan. Hindi sinungaling ang ating Lord. Kaya kung anong sinabi niya sa kanyang salita, gagawin niya. Eh kung hindi mo alam kung ano yung nasa salita niya, so hindi mo alam kung ano yung tamang hihingin mo sa kanya, o hindi mo alam kung paano kang aapela. Di ba? And as we do our devotion or Bible reading, do not approach the Bible na parang kukuha ka lang ng impormasyon. Approach it expectantly. Because the Word of God is filled with life.
Pag nagbasa ka ng Bible, huwag yung para lang makakuha ka ng information. Babasa ko ng Bible, aanimin ko lahat ng genealogy. No? So, wala namang masamang malaman yun. Maganda nga yun eh. Pero kung yun yung parang ating motive, ano po? So, mag-expect tayo na merong salita na sasabihin sa akin ng Lord. Merong pangako ang Lord na sasabihin sa akin. May sagot ang Lord sa tanong ko sa pinagdadaanan ko ngayon. So, expect something. Dahil ang salita ng Diyos ay puno ng buhay. Sabi po sa John 6:63, it is the Spirit who gives life, the flesh profits nothing. The words that I have spoken to you are spirit and are life. Ang mga salita na sinabi ko sa iyo, ito ay espiritu at puno ng buhay. So approach the Word of God with reverence and hunger. Kung yun pong kanina na kinuwento ko sa inyo, 12 years old pa lang siya, ay hindi ganon ka-consistent o halos hindi niya nagagawa ang kanyang personal devotion. And naniniwala ako na meron din dito. Hindi ko tatanungin kung sino ka. Hindi ko iaas na itaas mo yung kamay mo. But I want you to try this. Gagawin mo to. Hindi ka magkakaroon ng disiplina sa pagbabasa ng Biblia sa pamamagitan ng isang araw lang. Maliban na lang kung ang Lord ang may talagang miracle na gawin talaga siya at hindi imposible yon. No? So, hindi po ganun kadali na isang araw lang ay nandyan na yung discipline na kailangan mo to have an intimate relationship with God. So, una mong gawin, start with small discipline. Na hindi naman nakakalula o nakakalunod. Laging sinasabi ni Pastor Rich, sa pagbabasa ng Bible, kahit isang verse lang muna. Pastora, sisiw yan, isang verse, ang dali naman. Okay, isang chapter. Kahit isang chapter lang, sa isang araw. Sa isang araw, may 24 oras, di ba? So, hindi ganun kahirap ang isang chapter. So, magbasa ka isang chapter. Basahin mo ng mabagal. Basahin mo siya ng mabagal sa una. And then, ulitin mo uli. Ulitin mo siya uli. Ngayon, kung alin yung verse na may dating sa'yo o may parang udyok, no? May udyok sa'yo na parang nung binabasa mo yung isang chapter, merong isang verse doon na parang biglang lumaki sa'yo. No? O parang nag-stop yung mundo mo nung nakita mo siya, yung verse na yon. No? So, merong mga tumatawa kasi alam nyo, nararanasan. Or merong iba na parang nangungusap. No, yung verse na yon. So, mag-stick ka doon. Kunin mo yon. Isipin mo siya. So, anong ibig sabihin na to? Bakit parang iba yung dating niya sa akin, iba yung udyok niya. Anong ibig sabihin na to? Inilay mo siya. Isip-isipin mo siya. No po? So, ganon. Practice reading your Bible not with quantity but with quality. So kung yung nangusap sa iyo ngayon na verse o pangako na nakita mo, isulat mo siya. Isulat mo. No? I-memorize mo. Much better. Ngayon, kapag okay ka na, parang kulang na yung isang chapter, dagdagan mo na.
gawin mo ng 2 chapter. Naranasan ko, isang upuan lang, naka 60 plus na chapter ako. Very proud pa ako nun. No? Pastor, sabi ko kay Pastor Rich, saka banatuan nun, Pastor, siya kasi ang aking unang pastor. Pastor, kapag basa po ako ng Bible, no, chapter 1 hanggang ganito, natapos ko, wow, ang galing. Sabi niya, tuwan-tuwa naman ako. No? Pero kung babalikan ko ngayon, yung panahon na yun, inisip ko, ano ba yung nakuha ko nun? Parang wala, parang binasa ko lang siya. So, when you read your Bible, not with quantity, but with quality. Ano po? Yung quality na merong nangyari. Meron kang natanggap from Lord. You cannot get anywhere if you don't start in the direction you want to go. You cannot get anywhere if you don't start in the direction you want to go. Sino dito ang gusto magkaroon ng intimate relationship with God? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ba't lahat na? Kanina, ilan lang? Yan. Kung gusto mo na magkaroon ng malapit na relasyon sa Panginoon, kailangan umpisahan mo to para mangyari. Kung gusto mong magkaroon ng malapit na relasyon sa Panginoon, kailangan planuhin mo to para mangyari. Pag gusto kong pumunta ng SM, ang kailangan kong gawin mula dito sa Robinson, tatawid ako papuntang SM. Hindi ako makakarating sa SM kung nakatayo lamang ako dito at iintayin ko na buhatin ako ni Pastor Irvin. Nadalhin sa SM dahil hindi yun mangyayari. So you have to do something para marating mo kung ano yung gusto mong mangyari. Kung gusto mong maging malapit sa Lord, maging intimate yung relationship mo sa Kanya, start it now. Start it now. Huwag mamaya, huwag bukas, huwag sa 1 linggo, huwag sa 1 taon. Kung sa 1 taon pa, baka dumating na si Lord. You can be close to God as you want to be. Pwede kang maging malapit sa Panginoon kung gaano mo kanais. Gaya ngayon, ganito ko lang gusto kalapit sa inyo. Kaya ganito tayo. Pero kung gusto kong mas lumapit pa sa inyo, mas lalapit ako. Kung gusto ko pang mas lumapit sa iyo, ate, mas magiging malapit ako. You can be close to God as you want it to be. You can be close to God as you want it to be.